Yun o, nakabalik din. So, klase ulit tayo. Okay? So, in this video po, ang titakal naman natin sa about Venn diagram. As I promised nyo sa previous video ko na nabanggit ko, this can be very useful dun sa mga magte-take ng mga professional exams like civil service. Okay? But for the sake ng mga estudyante na nasa academic pa din, I'm going to transition from yung mga worded problem na nai-encounter sa civil service exam through this problem. Kasi ganito yung mga examples na binigay ko doon sa mga previous video. So, let's do it. Yung Venn diagram po is just like a simple box. Yan. Okay, that's our Venn diagram. Tapos, doon sa loob ng Venn diagram natin, mayroong mga entities o yung circles. O yung category. O yung bawat set. So, magbigay tayo ng example. You have set U. Ang set U po natin is A, B, C, D, E, F, G, H. Okay? Tapos ang set A natin ay A, B, C, D. So, makikita mo yung A subset ng set U ha. A, B, C, D. Kasi nasa part pa rin siya ng set U yung A, B, C, D. Set B din, yan, subset din ng set U, yung D, E, F, G. Kasi makikita mo dito, nandun din sa set U yung D, E, F, G. Pero may isang sobra yung H ha. Okay? So, tandaan po natin, yung A, B, C, letter A, set A pala, sorry, set A. Tapos yung D, member siya ng set A at saka set B. Here, member siya ng set A at saka set B. And then, E, F, G, yun, sa set B naman yun. Okay? So, again, ito yung guguhitan ko. Yan. Tapos, para madali nyo matandaan, yun. Yung A, B, C, set A, common, between A and B, E, F, G, tandaan mo lang, D, E, F, G, set B, tapos yung isang sobra sa labas yan. Okay, so, ilagay natin. Pag maglalagay na po tayo sa Venn diagram, so, nagawa na natin yung isang malaking circle which represent our set U. Yung lahat ng laman nitong rectangle na to ay yun yung magiging A, B, C, D, E, F, G. Okay, pero dun sa universal set natin na A, B, C, D, E, F, G, may mga subset which is yung set A at saka set B. Gawin natin ito yung set A, yung kulay yellow. Tapos kulay blue naman itong set B. So, ang lalaman natin dito, yung lahat ng set A, ito naman sa kulay blue, lahat ng set B, which is both member or subset ng set U. Okay, nasa loob kasi siya ng rectangle. Okay, so, ilagay natin yung mga elements naman. Bago natin ilagay yung mga lahat ng elements, kunin natin yung mga common between the different set. So, ang common sa set A at saka set B is yung D. So, ilalagay mo yung D dun sa mag-overlap yung dalawang set. Eh? Kasi, pasok siya sa yellow na circle, which is set A, at saka pasok din siya dun sa set B, which is yung blue circle. Eh? Ito kasi yung intersection ng dalawang set at tinatawag natin. Next, kompletuhin natin yung set A. Ano yung set A? A, B, C, D, di ba? A, B, C. Huwag mo na isusulat yung D kasi meron na eh. Pasok na sa loob ng yellow eh. Imagine mo, wala yung kulay blue. Wala to. So, nandun siya sa loob ng set A. Next. D, E, F, G, yung set B. Okay? So, D, E, F, G. Meron na tayong D dun sa set B. So, isusulat na lang natin yung E, F, G. Pero kung ilalagay dun sa loob ng yellow, ha? Kasi, nasa labas dapat yung yellow. Okay? Sa loob siya ng blue, pero sa labas yung yellow, ha? So, D, E, F, G. Tama yung mga sumagot ng kan, E, F, G dun sa labas. Next. Letter H. Ba? Ito na lang yung kulang. Saan natin ilalagay? Dapat nasa loob ng rectangle kasi part siya ng set U. Hindi pwedeng nasa loob ng circle eh. Kasi wala naman sila dun eh. Wala naman siya dun eh. So, lagay na lang natin dito sa baba. Pwede mong isulat kahit saan yan. Eh, basta nasa labas ng circle pero nasa loob ng rectangle. So, tapos na. Nakasulat na natin ang lahat ng element. Pwede na tayo magsagot. Ganun lang po kasimple yun. So, which letters are member of set A? Only. Ayan yung keyword ha. So, pag set A, ito yun. Ay nakalagay only. Bakit may only? Kasi meron isang element, titignan mo yan. Ito yung set A, pero may isang element yung letter D, member din siya ng set B, di ba? So, ang sinasabi yung set A only, which corresponds to this area. Ayan, hanggang dito, sa part na to. Which is yung, anong letter? A, B, C. Tama ka. Ayan. Next. Set B, ganun din. Letter B, which letters are member of set B only? Sorry,
Nauna yung sagot sa tanong. Which letters are member of set B only? So, ito yung lugar na yun. Okay, from here. Dito muna ako magsimula. From here. Tapos, hindi kasali yan dyan sa yellow. Kaya, hanggang dito lang. Which is yung EFG. Okay, kasi only. Set B only. Hindi kasali yung D. Member siya ng set B, pero member kasi siya ng set A eh. At sinasabi, dapat member ka lang ng set B, which is yung EFG. Next, letter C, which letters are member of both set A and set B? O, alam mo na yan. Okay? Yung pasok sa yellow, pasok din sa blue, which is letter D. Madali lang po ha. Nasusundan ako ha, copy ha. Next, how many members are there in either set A or set B, but not both? Ano daw tanong? How many members are there in either set A or set B, but not both? Oh! So, parang kung ito, alina, intersection, ito, tinatanong dito yung A union B. Pero, ibabawas mo yung A intersection B. Bakit ba ganun yung union ko? Okay. So, ito yung equation yun sa yung set of relation sa mga estudyante. Okay. Yung sa civil service exam, never mind this one muna. Okay. So, sagutin natin, how many members are there in the set A or set B but not both? So, ilan daw? Ang tanong, sa civil service minsan, ang nakalagay, ang sagot dito, what you call this, number, di ba? Pero baka magtaka, bakit number ang nakalagay sa choices? Mga letters lang yung element. Kasi po, ang tinatanong dyan is yung how many, ilan. So, bibilangin mo yun, yung mga letters na yun. So, bilangin natin daw yung member ng set A o kaya ng set B, pero hindi pwede yung kasama, members both. So, ibabawas natin to. Ano yung members ng set A daw? ABC. Ano yung member ng set, a member ng set A, ABC, pero hindi, member siya, pero hindi natin isasama kasi member din siya ng B. So, ibabawas natin itong lugar na to. So, ABC at saka yung set B naman yung EFG. Ilan lahat yun? 6. Kasi 1, 2, 3, yung ABC, tapos 3 ulit yung EFG. So, we have 6. Ito yung sagot na sa letter D. Next, letter E. Which letter is neither an element of set A nor set B? Pag sinabi pong neither, negative not either, ibig sabihin, wala daw sa set A, wala din sa set B. So, alam mo na yun. Ano na? Letter H, di ba? Nasa labas yan ng circle ng set A at saka set B. Pag nasa labas ng circle, member ng set na yun. Ayan sabi, yung nasa labas yun, hindi, not either ng set A or set B, which is letter H. Okay? So, I hope nasusundan po. So, next problem tayo.